Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Nagpalta, una nakatindir si dating Presidente asing unyang Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo sa huring sesyong kang Kamara bago ang 2025 elections. Kan maaraman na itutulod na ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Susog sa masarig na informante, nasa laog sa naman subot kang batasan pambansa complex si Arroyo. Naisimitir na kang Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment na pirmado kan 215 kongresista kasubang Pebrero 5. Ang Senado, iyon matindog na impeachment court asin iyon mabista ki Duterte. Alagad, nag-adjourn na ang sesyon kan Senado para sa campaign season na naipigdiskutir ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente kan Pilipinas. Oras ko matugang alas 5:18 din pag-aga, ang tabiyaran po at yan mga report, magaling sa mga pagkiriman niya ito sa luwas. Mientras tanto, mayo mang pag-aralangan na idapod ni Davao 1st District Congressman Paulo Duterte na political persecution ang pagkaka-impeach kang Kamara de Representantes sa santugan na si Vice President Sara Duterte. Sa sayang opisyal na pahayag, kasugma, idapod na baseless impeachment case ang ipinataw kang Kamara sa Vice Presidente na sarong political prosecution. Tinawandong pa ni Pulong na ang sumot pagbabaliwala kang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga hero protesta kang Iglesia ni Cristo dapit sa pagkakasaro kang gobyerno asin pag tutulod ka na sambit ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mientras tanto, inapudyaman sarong pagkakasala kang gobyerno ang dagos ng pagtulod kang impeachment sa Vice Presidente asin tinawando na may pang-aabuso subot sa puder kang administrasyon Marcos na dinaman subot matagal. Dagdag niya pa o matanda ang pinaginutan mismo ni Ilocos Norte 1st District Congressman Sandro Marcos ang lampas 200 na kongresista sa pagsusunod kang ikapat na impeachment complaint laban sa Vice Presidente kan Pilipinas. Kakampi Network News. Sa mga balita mula mga tugang, hali sa mga pagkiriban niya ito sa lawas. Kakampi Network News. Pagpapahiwas kan kaaraman ka mga biyembro kan Coast Guard sa Water Search and Rescue ipapadagos. Parit na halik ki Mike Rabito. Mike. Bilang parte ka na pagpapahiwas kan karaman kan mga membro kada Philippine Coast Guard sa probinsya ni Camarines Sur sa Saindaga ipigsa sa gibong Water Search and Rescue o ang WASAR maging ang Philippine Coast Guard Lifeguard Training piga panginutan kasudma ni Coast Guard Commander Christian Asmin ang sarong troops information asin man education ay pinag-aapod ninang TNE iyan tangani inang dumanto karon ang pagpapahiwas kan sa indang karaman sa WASAR training. Anasambit na pagtitiripon kan mga membros kada Philippine Coast Guard Kamsur ana pinagibo kasudma kung sain pinagtawan dumanin doon ang pagiging listo asin man pagpapadagos
kana pagpapasenso kan sa indang mga kakayahan asin man na preparasyon iyang tanganin na epektibo na magibo ana sa indang mga trabaho pag-abot sa rescue operation urog na sa tubig sa pagisubot kan arog kaning mga inisyatiba o sesyon na pinagigibo kan Coast Guard Kamsur napapahiwas kani asin napapakusog an sa indang kaaraman urog na kan sa indang mga personahes para sa rong marikas epektibo asin man salbado na water search and rescue operation na sarong lakdang sa pagpapakusog kang maritime safety asin man search and rescue o SAR operation kan Philippine Coast Guard. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Public Safety Office kanagang kadakulon plano pero dikiton ang budget. Baleta halikim Michael Garcia. Michael. Ipigpresentar kasuma sa mga membros kan media ang nagkakapirang plano kang Public Safety Office kang Syudad Canaga ngunya na taong 2025 sa payag ni PSO Executive Director Rene Gumba pero sa mga pagribay ni mga raraot ng traffic lights. Plano man kasi ng opisina na mag-procure ni kadagdagan na CCTV cameras, rescue boats, torre sa Central Communication, asin pagpapalisensya sa mga radio operators. Iniibakod na sa public safety, kundi pati naman sa trapiko, asin man disaster preparedness. Alagad, ang problema kan PSO, iyo ang kadakulong plano, alagad, ang pagkukuha ng subot kang budget para ma-realisar kang mga ini. Sa kunyan kaya, ang aprobado pa sana, iyo ang nasa 10 million pesos para sa pag-procure kang bagong traffic lights, 5 million pesos man sa 12 sa ng CCTV cameras na ilalagda sa mga tinataong lugar o strategic places sa syudad. Ang iba pang proyekto sa indang hingwaon na hagadon sa fundo kan CTDRRMO. Enot na niya itong ipig report na ang kadagdagan na request sa mga rescue vehicles dangan darakulang equipment sa halos inilaagabo sa CDRRMO sa rarom kang city budget presentation kang sanggo na ang panlugsod. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko dyan matugang alas 5:23 din pag-aaga. Balikan tari ba palitanas ka mga bareta ko dyan sa Lado Nasyonal. Nagpapatalin ang Embahada ng Pilipinas sa Japan sa mga Filipinong nagbabayag sa nasabit na nasyon dapit sa nagdarako na kaso ng influenza. Sakop kang abiso maging ang mga Filipino na nag-i-star duman sa nasyong kan Japan. Inabiso ang mga Embahada ang mga turistang Pilipino na magkuha ng travel insurance sa sadang pagbiyahe. Matandaan sa malalang tinamaan ka na nasambit ang helang ana Taiwanese na aktres na nabisto si Sanchay na naging sikat man ang nobela o telenovela digdi sa Pilipinas. Mientras tanto mga tugang, dinipensahan kang Office of the Solicitor General ang pagbabalyo kan sobrang pundo kang Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury. Sa oral argument sa kanagtalikod na Martes, sinabi kang Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na imbes na magsubli ng kwarta para punduan ang mga importanteng programa kang gobyerno, partikularmente ang mga proyektong pangsalod. Pinili kang listatura ang mga magagamit na pundo na day magagamit na o na dahi man nagagamit na produktibo. Sigun sa iya, sa pagkatapos kang Pebrero taon 2024, nasa 15.18 trilyon pesos na ang utang kang gobyerno, buot sabihon, sa 114 milyon na populasyon, ngunya na 2025, kada Pilipino. Ano ba ng edad, may utang ng kantidad 139 mil pesos kada saro. Dagdag niya pa, na susugman kang Kongreso na saro sa mga respondent ang fund balance kan mga korporasyon kang gobyerno bilang pinagahalian kang karagdagan na pundo para sustiniran ang mga unprogrammed appropriations. Ang mga petisyon laban sa pagbabalyo kan sobrang pundo kang PhilHealth isinangat ka mga grupo ni Senador Aquilino Pimentel III, Bayan Muna Chairperson ni Recul Menares, asin man isang bayan coalition, kaibanan ang mga biyembro kang University of the Philippines Law Class of 1975, Senior for Seniors Association Incorporated, Kidney Foundation of the Philippines, asin iba pang pribadong individual. Sa iba pa mga barata niya atong mga tugang,
Dahil naratawanan pagkakataon na masambit sa plenaryo kan Senado ang pig-receiving articles of impeachment na laban kay Vice President Sara Duterte. Ini dawa na isubiter tulos kang Kamara ang kopya kang articles of impeachment sa Senado matapos sa magburutuhan kung saan 215 mga kongresista ang nagpirma para mag-abante na sambit ng reklamo laban sa Vice Presidente ng Pilipinas. Nag-adjourn ang sesyon bago mag-alas 7 kasubanggi asin mayong ni sarong senador ang nagtindog para mag-manifesto maparapit sa narasabing article of impeachment kan Senado laban kay Duterte. Bago magtapos ng sesyon, nagmosyon pa si Senador Joel Villanueva na adjourn na ang sesyon asin liwat na mabalik sa June 2, 2025. Sa oring parte ng sesyon, binasa man ni Villanueva ang Senate Resolution number 21 kung saan tinatawan autorisasyon ang gabos ng mga regular na standing committees, oversight committees, pati naman special committees na magkurisyon ng pagdangog mga meeting asing konsultasyon na dawa recess ang Kongreso. Mientras tanto mga tugang, maging istrikto na ang Commission on Election sa implementasyon kang patakaran dapit sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Kaya, ngunyang pasara, nagpapaginomdom na ang COMELEC sa mga kandidato sa maabot na May 2025 elections na magsunod sa mga nakapanaman sa sinambit ng patakaran. Ipinahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na sakop kan SOSI ang gabos ng gastos sa kampanya, kabali na ang pagkakan sa mga political rally, gastos sa sound system, asin na mga mahampang na celebrity pati naman influencer. Sigun pa kay Garcia, dahil na ako na libre ang gastos sa mga ini, ulit na kabali sa SOSI, baging ang durasyon na riresibihon kan sarong kandidato. Patalid pa kang COMELEC Chairman, ang semer kandidato na dahil makakapagsubitin ng SOSI sa magkasunod na pigbalian na burutuan, balis kulipikar sa pagbaligraray sa mga masunod na eleksyon. Kakampi Network News. Sa iba pa mga bareta niya tungkol yan, pigkukonsideraman kang COMELEC na binayadan kang kandidato ang mga celebrity. Ang mga celebrity as in mga influencers na nag-i-endorsar sa silang kandidatura para sa May 12 national and local elections. Sigun kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mapalawas sila ng resolusyon para ipabugtak na bayad ang mga celebrity pati naman influencers sa pag-endorsar kang kandidato asin bakong libre sila. Sa rarom kang Omnibus Election Code, ang mga kandidato inobligar na ilista ang mga individual o korporasyon na kinontrata sa kampanya na isusubiter na Statement of Contributions and Expenditures o SOSI. Alas 5:29 ang oras niya tungunyan. Mientras tanto mga tugang, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungunyan sa Lado National Pamangkinalay, nagtaumang nga sa impayag ang dating senador na si Atty. Laila de Lima may koneksyon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte na naitulod na kang Kongreso. Sinabi ni de Lima na bako ining simpleng laban. Mayroon subot ang makinarya kan mga poderoso para pugulan ini asin kontraon ang katotohanan asin para takuto ng mga may isog na manindugan kaya nangapunan siya sa mga namanawang Pilipino maging mapagmanman asin na pwede magtapos ang laban, sabi pa ni de Lima. Mientras tanto, inimpeach kang Kamara de Representantes si Sara Duterte matapos pirmahan kan 215 mga biyembro kani ang ikapat na impeachment complaint. Lampas ini halis sa requirement na 1/3 o 102 na mga biyembro kang Kamara tagaling mag-abante ang impeachment complaint sa Senado. Ang articles of impeachment automatikong naitransmit sa Senado para sa magkakarigong pagbista kaini. Kakampi Network News. Oras gunyan mga tugang. Eksakto alas 5:30 ni pagkaga, ang mga bareta sa Kakampi Network News, mabalik at yan. Mga bareta ang sinupunaan tabianan live sa tulong makusog na istasyon ng radyo sa probinsya kan Camarines Sur. Yan po sa ringkodada sa payakan DWEB FM Camsur,
sa partido sabay kan 99.3 km Kakampi Partido asinman sa Naga City. Nagdadangog kamo sa 91.9 BBS FM. Parinaga man sa mga kantabe sa mo sa pagikan sa mga FB Live. Babalik kita at yan para ipadago sa mga bareta digdisa. Kakampi Network News. Network News. Ni House Deputy Majority Leader asin Iloilo Congresswoman Jared Green ang aligasyon na siya ang nagmaniobra kang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inangat pa ni Green na magmutuwasin hampangon siya kani sa iman na nagtaon ng impormasyon na ini kay Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte. Tinawan doon ni Green isa man siya para magmaniobra kana desisyon ka mga paglibang kongresista sa reklamong impeachment laban sa Vice Presidente kang Pilipinas. Istorya pa ni Garin, inimbitaran sinda sa sanong party consultation kung saan ipinaliwanag kan sa inda mga opisyal ang articles of impeachment. Sigun pa kay Garin, dagat at siya digdi, asin nagpirma pabor sa impeachment, hulita ini, party ka sa responsibilidad na pigtataraan kan konstitusyon kan Pilipinas. Mientras tanto mga tugang, nagparanakuna na sa kabinugan na 16.5 trillion pesos ang utang kang gobyerno sa pagkatapos kan 2024, sabi kang Bureau of Treasury. Iyan masalangkaw ning 1.44 trillion pesos o katampad kan 9.8% na nairis ng utang kalagtarikod na 2023. Paragos man ang pagdakuna kan utang kan gobyerno kasabay kang pagkasubli ng karagdagan na 1.31 trillion pesos sa paagiban kan net issuance kan debt instrument basado sa deficit program kang gobyerno. Nagkapara sa rason, iyong pagluya kang balor kan piso kontra dolyar na nakadagdag ni 208.73 billion dollars o pesos sa kantinad kang utang ng Pilipinas. Daw na nga ni medyo na-offset kang 80.74 billion pesos. Uliman sa pagkusog kang dolyar, mas nagurusman ang kantinad kang utang sa ibang currencies. Luminang kauman ni 912.49 billion pesos ang panglaog na utang kang Pilipinas kalagtarikod na taon na sumirikat sa kabinugan na 10.93 trillion pesos, mentras tantong nadugangan man ning 522.55 billion pesos ang panluwas na utang kaya sumirikat na ini sa 5.12 trillion pesos. Mentras tanto, ang debt to GDP ratio kang Pilipinas sumirikat naman sa 60.7% na medyo masalangkaw sa 60.6% na target para sa ekonomiya kan Pilipinas. Kakampi Network News. Nag-urunay na ang Commission on Elections, pati naman ang Philippine National Police para makabilog ng guidelines para sa salbadong pagkukurusil ng uplan katok ka mga autoridad sa tao kang panahon ng burutuan. Ipinahid ni Comelec spokesperson Atty. John Rex Laujango. Gusto ni Comelec chairperson George Erwin Garcia na magdagdag ng safeguards ang PNP sa door-to-door campaign kini laban sa mga expired na lisensya kang baril. Ipinahid ni Laujango, intindido man ni Comelec chairman Garcia ang intensyon kan PNP alagad sigun saya kay puan na madagdagan ng safeguards para masiguro na day maabuso ang siring na mga paagi. Nainot ng inalok ni Garcia ang PNP. Suspendiron ang uplan katok para sa May 2025 elections. Ulit na pwede magkaigwan ng chill effect sa mga botante asin pwedeng abusoon ka nagkaperang politiko. Bilang kasimbagan, sinabi man kang tagapagtaram kan PNP na si Police Brigadier General Jane Fardo sa uplan katok na mayong katuyuhan namang ribok o manakot sa iban sa tao kang panahon kang eleksyon. Inisumot regular na responsibilidad bilang parte kang regulatory power, authority kang PNP urog na kung expired na ang lisensya kang balil ka mga gun owners. Alas 5:43 ng pag-aaga, duman sa Metro Manila, pinaplano ng gobyerno ang dagos ng pagtanggal sa EDSA busway system. Sigun sa payag ni Chairman Dun Artes kang Metropolitan Manila Development Authority MMDA. Kasama ini sa pagdiskutir na comprehensive traffic plan para sa Metro Manila, sabi ni Artes, dadagdagan na sa lasabot ang kapasidad kang kada biyahe kang MRT3 para sa mga maapektahan na pasayro kang EDSA busway. Napagaraman
May tulumbagon sa kada biyahe kang MRT-3 as pinaplano ining gibuon apat kan Department of Transportation para madagdagan ning 30% ang kapasidad kang MRT para sa mga pasayros. Pinawandon mga tugang ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ng Kamara de Representantes naglalaban para sa mga Pilipino. Nagtitindog laban sa korupsyon asin sa mga tao na ang kamautan ulangon ang pag-asenso kan nasyon. Pinawandon ka leader kang Kamara ang importanteng papel kan legislatura para itulod ang pag-asenso, hustisya, asin inklusibong pamamahala. Ipinahay pa ni Romualdez na ang Kamara bako sana sarong venue para sa debate kundi sarong lugar para mag-aksyon asin mag-crear nin reforma. Sinabi pa ni Romualdez na ang Kongreso dahil nagdadalagan sa responsibilidad kani sa publiko. Liwat man na sinuguro ka liderato ng Kamara, nagagampanan na ang papel laban sa pang-aabuso sa poder asin pagsiguro na mayong isayman ang masalangkaw sa eksistidong mga lay kan Pilipinas. Sa huri, sinabi ni Romualdez na nakapagpasar na ang Kamara ng 75 national law asin 112 local laws, kabali ang 30 Legislative Executive Development Advisory Council priority bills. Mayo sa mga ini, binasuporta sa bagong Pilipinas vision ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang, alas 5:47 ng pag-aaga. Balikan tayo mga report na sa Lawas. Liga ka mga barangay sa Syudad Caraga nagtutulod sa dagdag benepisyo kan mga street sweepers. Paretali kay Michael Garcia. Nagtutubo ng mga opisyalis sa miyembros kan Liga ng mga Barangay sa Naga na kaipuan man na isali ang mga parasigid, street cleaners asin utility kan barangay na magkaigwaman ng dagdag allowance. Susug sa Liga President asin City Councilor Ason Peñaflor, ang street sweepers, utilities, day kabali sa nakukuha ng insentibo sa kada quarter kung arog kang ibang personalis kang barangay, arog kang lupon, tanod, nutrition scholars asin BHW. Kung tutuson nga ni, subuot ang mga paralinig konsiderado nasa frontline services asin perming nasa silag sa luwas maoran man o mainit ang panahon. Pinubo na muna ang draft sagkod sa makasumitir na ding propestong resolusyon o ordinansa na itatao sa sunod na sesyon kung sa gudang panlungsod. Suportada man dahil ni Konsehal Vidal Castillo, Jess Albios at Sindodit Beltran na naging kapitan man sa saindang barangay. Dagdag na bareta sa Lado Lokal de si SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Soft opening kang Ka-40 Dialysis Center. Ginibo na duman sa Banuan kan Sipukot Camarines Sur. Araw kang erotyato na ibareta ka nagtalikod na daw. Baretang yan halik ki Mike Gravito. Ipinagapahayag ni Municipal Councilor Attorney Tito Beras kana Sangguniang Bayan kana si Pokot Camarines Sur na bilang parte kan padagos na pagtao ni na serbisyo publiko kada probinsya ni Camarines Sur sa pamamayo ni Governor Luigi Villaferte sa tabang ni First District Congressman Jory Bata, lalo na ni Congressman Elre Villafarte kan Second District kan probinsya ni Camarines Sur sa satuyang mga kababayan na nagkakaigwa ni na problema sa saindang mga salud, lalo na sinanga nga ipo ni na dialysis nagasagibo na ni na soft opening ang Ka-40 Dialysis Center diyan sa Banuan kan Sipokot kung sa nagkaigwa na ni nagkakapira mga pasyente ana pinag-cater kana sa bitnang dialysis center. Ma-update ang dialysis center, Ka-40 Dialysis Center, in partnership kan sa rong pribadong institusyon, ining Kidney Well Healthcare Services, na ang mangyayari kani ang formal na opening is on Monday sa Pichagis. Alagad na kayo kitang soft opening o dry run kang nakaaging Lunes na kung saan nagkakapirang pasyente. Parte kanaging mga pahayag ni Municipal Councilor Tito Beras kanini ang makaulay kan Kakampi Mo Patrol. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi Mo. Kakampi Network News. Drug bypass operation sa Banuan kang Calabanga, Camarines Sur.
Matrayumpong piglansar ka mga autoridad sa Bareta, haliki Junel Cuba. Junel! At rayumpong pinaglansar kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP duman sa Banuan kan Calabanga, Camarines Sur an sarong drug bypass operation kon sa inda digdi nabungkag an sarong drug din dyan sa Banuan kan Calabanga, Camarines Sur alas 6:30 kan subanggi kan ilansar kan trupa kan mga autoridad an sinambit ng drug bypass operation sa Zona 4 Barangay kan Pabrika sa Calabanga, Camarines Sur. Pinagsaroan puwersa kan Camarines Sur Police Drug Enforcement Unit PPU asin man kan grupo kan PDEA digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur katabang man an tropa mismo kan Calabanga PNP digdi an mga ini an nagasagibo ni drug bypass operation nagresulta kanda pagkakadakop kanda suspect na pinagbistong si Reynaldo Abalayan Aswila, 50 anyos mayagum, kanso na City Barangay kan Pabrika sa Calabanga, Camarines Sur asin ini iyo anda sinasabing negosyante asin na drug din maintainer na si Ronela Aswila i Agrabanti, 26 anyos mayagum, kanso na City Barangay kan Pabrika, Calabanga, Camarines Sur na pinagsasabing drug din na employee si Emanuela Almoriz Idino, 33 anyos, kana Zona 4 Pabrika, Calabanga, Camarines Sur, saro man paragamit na bisita sa nasambit ng drug din. Asin man si Henry Ocampo Reyes, 18 anyos, residente kan Zona 4 Pabrika, duman sa Calabanga, Camarines Sur. Nakuha na mga autoridad ang sarong pidasong transparent plastic sachet na pinagtutubudan na shabu na konsain na hali mismo sa pusher asin banda sa pinaggibong pagbakal kana pusher buyer siring man sa pagalugog kana mga miyembros kana PNP nakakuapa ni na kantidad o nakakuapa sinda ni na tulupang pidasong transparent plastic sachet o minabuta sa 14,000 pesos an order kana grupo kana mga miyembros kana Philippine National Police sa nasambit na nga mga suspetsado na bawi ana nasambit na nga kantidad kan kwarta na iyo ang ginibo sa drug bypass operation. Daipa ma-determinaran kan mga miyembros kan PNP kung pira ana kantidada asin na piraan nga gramo kan na shabu na nakulimbat kan mga ni sa sinambit ng drug din sa sindang drug bypass operation. Alagad ang mga ebidensyang iyan yaon ngunyan sa crime lab kan PNP Provincial Office kan Camarines Sur ang mga suspect nakakulong duman sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur sinda sa ngatan ngunyan na pagkaaga nin kasong pagbalga sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Kakampi Network News, Junel Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang, 6 minutos na lang, antes mag alas 6. Kakampi Network News. Tinawaran kan Department of Agriculture ng makakataon ng mga retailers na ubuso na muna ang sila mga supply kang imported na bagas na nabakal sa mahal na kantidad. Iyan matapos na ipautob na kan DA po na kasugmaan 55 pesos kada kilo na maximum suggested retail price. Ibinahig ni DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, tutugutin na ini kung mapapatunayan na ako talaga sa mas mahal na presyo ang imported na bagas. Alagad, may stricto subot na ang implementasyon sa pagiban kan dagduan na pag-monitor sa mga Amerikano. Yan tangali masiguro na nagsusunod ang mga retailer sa MSRP. Target kan day na maabot ng sagud 49 pesos kada kilo ang presyo kang imported na bagas, tangaling igwang mabakal, ninabot kaya ang publiko. Mientras tanto mga tugang, sinugo na ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, na mga opisyal kang ahensya na magtaong-tabang sa mga cargo truck na naghatod ni mga bagas sa enterong Pilipinas. Sigun kay Mendoza, katuyan kaning masiguro ang tultol asin mayong kaulangan
na paghahatod kan supply kang bagas sa marbaybang lugar sa nasyon, partikularmente sa mga nakakamati ni kakulangan asin paglangkaw din presyo kang bagas. Makikipag-coordinate man subot ang LTO sa Department of Agriculture asin may mga koneksyon na ahensya sa pagdidesignan ng mga tauhan bilang maging truck escort. Matandaan, idineklara ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na tinagod na Pebrero 3 ang food security emergency sa wagas suliman sa bakong ordinaryong paglangkaw sa presyo kaini. Sa iba palitan sa mga baretan dyan tungkol dyan sa lado nasyonal pamangkinaray mga tugang. Ipinahayag ni Department of the Interior Local Government Secretary John B. Crimulya ang pagkonsidera subot kang gobyerno na magkaiguan ng road fee ang mga maaging pribadong bihikulo sa EDSA. Tinawan doon kan Secretary ang sinambit ng bagay kan mabulit-litan ang rekomendasyon sa saindang daging pagtitiripon may koleksyon sa Comprehensive Traffic Management Plan kay baron si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alagad Piglino Rimulya, ipapatob sana ang nasambit ng road fee sa EDSA kung inkaso mapakaray na kang gobyerno ang sistema kan pampublikong transportasyon. Mientras tanto, Piglino man ni Metro Manila Development Authority Chairman Romando Artes ang posisyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dapit sa nasambit ng rekomendasyon. Sabi ni Artes, pabor sa naman si PBBM sa road fee sa EDSA kung mapakaray muna ang public transportation ka Pilipinas tagani magkaigwa subot ng alternatibong sasakyan ng mga tao. Sigun kay Artes, nasa 250,000 na bihikulo sa nasubot ang magkakanigo o ang igo sa EDSA, alagad minasakat ini sa kalkuladong 470,000 nag-aagi sa EDSA kada aldaw. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugan, 2 minutos antes magabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga. 5 proyekto kan Department of Education na pupunduhan ko ta kan lampas 5 billion pesos na ayuda halis sa United States Agency for International Development o USAID ang matetingga huliman sa pagpapundukan na gobyernong Amerika sa gabos na foreign aid. Sigun kinepid Assistant Secretary Roger Masapol, tatamaan kan pag-freeze ka mga foreign aid ang ABC Plus o Advancing Basic Education in the Philippines Project na katuyuan magtauning decodable as in leveled reader materials sa mother tongue sa Region 5, Region 6, as in Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa mga grade 1 to 3. Natapos na sabot ang ABC project ang nagtalago na 2024 alagad natawaning extension pon 2025 sunong 2026. Sa pang proyektong apektado ang Opportunity 2.0 na pinasuporta sa alternative learning system sa Pilipinas asing katuyan matawan ng edukasyon at may 180,000 na out-of-school youth sa 15 syudad sa Pilipinas. Nagpromesa man si bagong PhilHealth President o Philippine Health Insurance Corporation President as in Chief Executive Officer Edwin Mercado. Pubulungon ang mga hilangkang ahensya. Sa press briefing naman sa Palasyo Malacanang, sinabi ni Mercado na mayor na kasuguan sa iyan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pakarayon na simpaywason pa ang pagkataon ni serbisyo kang PhilHealth sa mga miyembro kani. Matandan ibinugtak ni Marcos si Mercado karibay ni dating PhilHealth President as in CEO Emmanuel Ledesma Jr. Partikular tututukan ni Dr. Mercado ang benefits management, claims processing, pati naman financial reporting. Sa ngunyan, ang inot na kaypuan sumot gibuhon, adara na maray kung ano ang prosesong kaypuan baguhon para sa direktiba kang presidente na dagos-dagos na serbisyo asin pagkapahiwas sa mga benepisyo kang PhilHealth. Tutukan man ni Mercado ang digitalization sa PhilHealth para mapugulan ang pag-aabuso sa pundo kan naamanwaan asin masiguro na nagagamit ini sa pagpabulong sa kada Pilipino. Si Mercado sa ng US-trained orthopedic surgeon na may 35 taonang eksperyensya pag-abot sa hospital management. Sa mga ultimong balita niya tungkol sa lado nasyonal, binabantayan ng Maraykan Armed Forces of the Philippines ang Chinese Artificial Intelligence Model na DeepSeek
kasunod kan security concerns na ipinahay kang international bodies. Erot kini, ipinagbawal na kang gobyerno kang Australia sin Taiwan ang paggamit kan DeepSeek uli sa paghandalan sa seguridad kan sa ilang mga sensitibong impormasyon. Sigun sa tagapagtaram kang AFP na si Colonel Francil Padilla, tutukan man kang Puwersa Militar ang pagmantenir ka national security asin pagsiguro na ang mga teknolohiyang ginagamit sa militar basado sa istriktong data security standards. Dagdag pa ni Padilla, preparado man ang AFP na magsunod in kaso magpautob ang gobyerno kan paggabawal o direktiba dapit sa DeepSeek tangaling protehiran ang integridad ka mga critical infrastructure pati naman information system ka nasyon. Mentras tanto siguro pa man kang Puwersa Militar para gusto sa pagkataon ng prioridad sa cybersecurity asin pagbantinir na mabantayan ang anuman na banta sa pangnasyon na seguridad kan Pilipinas. Sa mga ultimong balita niya tungkol dyan mga tugang, katuyang kang Philippine National Police na mangyari ang 2025 midterm election bilang safest election, sabi ni PNP Chief General Romel Francisco Marpil. Ang pahig na ini kasunod kang promesa kang PNP na labanan ng mga biyolensya, huliman sa mga matitinding tensyon sa politika, private armed groups, loose firearms, as iba pang election-related risk. Para labanan ang biyolensya na may pag-aram sa eleksyon, papakusugon ng operasyon sa Comelec checkpoints, as iba pautob ang Revitalize Oplan Katok Initiative, pagpapakuriyat ni mga quick reaction teams, asin susunodon ang gabos na banta kan mga kandidato. Sa datos kang PNP, igwang 60 election-related incidents na o karakterikod na May 2019 national and local election, 27 karakterikod na May 2022 national and local election, asin 105 kaso man kan Oktubre taon 2023 na barangay Asinsanggo ng Kabataan elections. Sagud kan Pebrero 3, saro sa tulong suspected election-related incidents ang naberipikar na para sa 2025 national and local election. Kakampi Network News. Oras ngunyan mga tugang, 3 minutos na makalampas ang alas 6 ng pag-aaga. Ma-break lang ang Kakampi Network News na-jump sa samuing pagkabalik. Ang tabianan po ang mga baretang ihatod ka sa tuyong mga kakamping radyo. Mga baretang telefon kan DWEB FM Kamsur, hali dyan sa Rinconada. Mga bareta halis sa KM Kakampi sa partido. Asin mga baretang mag-ali man dyan sa BBS FM sa Naga City. Asin iba pa mga bareta ngunyan pagkaaga. Aldaw kitang Webes ng Unyan, asay na kang bulan na Pebrero taon 2025. Ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Rinconada, Kampimo Network News. Abalos June, mientras na baku pang brownout sa Rinconada, uyinan mga barata haligi sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. DWEB-FM. Rinconada, Kampimo Network News. Ngunyan daw, Pebrero 6, 2025, alas 7:30 ng pagkaaga, magkakaigon libreng serbisyo para sa Bawenyos. Inian impormasyong ipinahig mismo ni Mayor Jeff Peseño asin inigigibuhon na sa Bao Municipal Covered Court. Magkakaigon ng libreng medical asin dental mission para sa mga taga-Bao na nangangaipon ng siring asin ini sa pesos ni Congressman El Rey Villaferte ang mabalik nga gobernador kang probinsya ng Camarines Sur, Congressman Mix Villaferte kang Rinconada, asin man ni Governor Luigi Villaferte kay banan siyempre ang lokal na gobernador kang Panuan Bao sa liderat ng Mayor Jeff Peseño, maikot man ang mga medical asin dental mission sa mga masunod na aldaw sa mga masunod na lugar sa aga, Pebrero 7 sa Buluan Covered Court, Pebrero 8 aldaw na Sabado sa San Isidro Santa Teresita Elementary School, asin Pebrero 9 aldaw na Domingo sa Santa Isabel Barangay Hall. Daina nangangayapon ng stab sigun kay Mayor Peseño para makaresibin ng libreng serbisyo, kaya iniimbitaran ang gabos na nangangayapo na magatindir aprobitsaran ang tsansang ini na makaresibin ng libreng medical asin dental services. DWEB-FM. Rinconada, Kampimo. yun na, nag-burnout na sa Rinconada. Benny. Nawara na ang EBFM sa sada mga bareta. Hulita naputol na po ang supply kang kuryente sa Rinconada. Kan daragan schedule na power interruption ngunyan pong amay na paggaga.
baka makabalik sa Beni Atian once na paandaron na sa indang standby genset para sa maragos na broadcast kan DWEB-FM Kamsur sa Rinconada area. Oras niya ito mga matugang, alas 6:13 na po ni pag-aga. Dumana kita sa partido, aramon ito ng mga baretang halis sa KM Kakampi Partido. Kaya balang dumas sa mga bareta si Rene Aurelio sa partido. Ano, brownout mo sa partido? Dayman. KM Partido, go ahead. Sige, harap-lato na ito maglaog ang signal kan partido para sa ilang mga bareta. E na dyan, ang dabayanan po mga baretang, nag-brownout man. Ang birang buhay niyo. May schedule brownout ang Rinconada sa partido area. Bago ang mga bareta halis sa BBS-FM mga tugang sa magagahapot na dapit po sa kamagtakang panahon sa advisory kang pag-asa, shoreline, pati naman Intertropical Convergence Zone. Nakapiktar sa weather system, kunyan pong aldaw, Pebrero 5, Piginauman, ang makusog na uran, darakan shoreline, asin kang ITCC, sa Northern Samar, Eastern Samar, Diragat Island, Surigao del Norte, Patanaman, Surigao del Sur. Mientras tanto sa forecast ng pag-asa sa aga, masapo maning moderate to heavy o 50 to 100 millimeters na uran ang mga probinsya kang Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Patanaman na Samar. Asin man sa Sabado, mamatian man ang makusog na uran sa may partikan Quezon, Laguna, Oriental, Mindoro, Marinduque, Camarines Norte, Patanaman probinsya kan Camarines Sur. Ang pag-uran lalong mamatian sa mga bukid na lugar. Asin din Pigalauman ang posible mga flash flood pati naman landslide. Kakampi Network News. Oras ko niya matugan, 15 minutos magalampas ang alas 6 ng pag-aga. Kung tayo na makagibo ng pagi sa mga pagkiribas sa Rinconada sa partido para ilusot asin ng mga bareta, diretso na kita ngunyan sa BBS-FM 91.9 Naga City. Kay balang duman sa mga bareta si Junel Kuma. Junel! BBS Basta Bareta, sigurado. Salamat tabi kakamping June na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Paragos ko niya ng pangapudan kan liderato kan Philippine National Police o PNP, Police Captain Maria Baldonado sa publiko, partikular na ang mga motorista orog na nga nagraranina ang pirilian na magsunod sa nasa kasuguan kan Commission de Election o COMELEC orog na mga igwanin mga badil na daidarawon ang mga nikon na mayo manin nako ang gun exemption sa parte mismo kan COMELEC para magdarasanakan sa indang mga badil. Sigun ki Police Captain Maria Baldonado kan minalaba ka PNP regular an sa indang checkpoint araal daw dagdag pan gidgibong COMELEC checkpoint o beto kan COMELEC checkpoint iyo na makumpiskar an mga sa mga auto kung igwanin mga kontrabando asin manda mga daradarang mga badil sa pagpasudod ninda kani mayo paman subuot pinagpipili o mayo manin exemption maski ni mga pulis, militar asin mga opisyal kan gobyerno kon igwanin makumpiskar na mga badil hahanapan ninda ni na exemption asin kun mayo ini sa indang dadakupon asin dagos ng sasangatanin kaso. O yan parte kan mga payag ni Police Captain Maria Baldonado ang Chief of Police kan minalaba ka PNP. Sangunyan po, nangangapudan kami, sangunyan po baga, election period, ang pagkakandak ni pong COMELEC checkpoint, arual daw po iyan. Aside kayan, may regular checkpoint pa po kami. Ang pinaka-objeto po kang COMELEC checkpoint, iyo po iyan ang maka-confiscate kung igwaman sa mga sasakyan na mga kontrabando, like mga arugayan, mga loose firearms. Sa sangunyan po, pinag-i-intensify ni ang total gun ban po. Ang exemption po. Artiyan kan mga pahayag ni Police Captain Maria Baldonado ang Chief of Police kan minalaba ka MPs.
Aski na ngani kulang ang bilang kan pulis sa Banuan kan Minalabak Camarines Sur, kayang-kaya kan kapulisan na imantiner anda pas e-orden sa indang lugar. Orog na ngunya na papaabuton ang pirilian asin na pagpuon kang campaign period kan mga kandidato sa lokal posisyon. Habo mada isabi ni Police Captain Maria Baldonado ang total na bilang kan sa indang mga personay para sa seguridad naman kan mga pulis pati naman kan sa indang hifatura. Alagad mas magayon kun igwadaning kadagdagan na pulis na maitataw sa Banuan kan Minalabak. Uya pa si Police Captain Maria Baldonado. Ay, sa ngunyan sir, dahil ko pwedeng i-disclose po kung pera ang personnel ko sir for security purposes. Yes sir. Okay. Kayang-kaya man po sir. Arti pa yan kan paayag kana Chief of Police kana Banuan kana Minalabak Camarines Sur. Mientras tanto, padagos-dagos ang recruitment kan Philippine National Police Higher Headquarters para sa mga gustong maging pulis. Inihuli kan dakol pang kulang kan bilang kan mga pulis nationwide na dapat maipnuan kan liderato kan Philippine National Police. Tanganing maging bastante ang bilang nasarong pulis sa laog ni 500 na mga tao sa presenting sitwasyon kaya kan PNP dakol na mga pangsyon asin man lain-lain na an mga trabaho kan pulis kabali na an PNP sa barangay sa irarom kan pag-resolba kan community program kung sa inan mga pulis yaon naka-stay sa mga barangay para manda resolveran ang bulos kan pas i-orden asin traffic tangani man na makatabang sa mga barangay official. Uyaman ang mga pahayag na yan ni Police Captain o ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar tagapagtaram kan Naga City PNP. Para mampunin ang population, dumanta po yan ibabase. Yes sir, continuous man po ang recruitment kang higher office natin. Kadakol man po kadakol pang kulang nationwide. So iba-iba kasing function, may iba-ibang function at nagtaas din ang dumami din ang trabaho ng PNP. Daming pinagpasok. Araw pang pulis sa barangay, yung Retold Community natin program. May mga pulis kita na naka-stay talaga sa barangay para solusyonan kung ano ang existing problem na dahil naman niya. Although dahil related sa hindi medyo related sa PNP function, basic, pero malaog sinda kaya duman sa root causes ng crime. So, yun ang inaaram. So, meron mga teams na naka-in place na dahil ito nagta-traffic, dahil nagdadakot, naka-in place ito duman sa development sa barangay. May mga aram po kami na police. Artiyan kan mga pahayag ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar ang tagapagtaram kan PNP sa siyudad kan Naga. Sa iba pang detalyes kada mga bareta sa lado lokal, pagdakulda kan kaso nin panlulugos sa Naga, iyan resulta kan illegal na droga. Buyit Paderes sa detalye. Anok ang nagtataram. Buyit. Paggamit kan illegal na droga ni Kalawag kung Barangay Corazon Peñaflor, Liga President Naga, ang saro sa pagkakaigwaling halangkaw na kaso ng panluluping sa sulad, nagsigun sa pinalwas na report kan pulis ang na 38 gabos kabala and late reporting. Mientras tanto sa latos man kan City Social Welfare and Development Office lampas 21 lang na taon sigun kay Peñaflor nasa influensya ng droga nakakagibukan arong kailing krimen mayo sa tultol na kaisipan kaya nagigibong abusohon maskan sa diring aki o kadugo. Sinabi pa na may mga intervention man sila giligibo kabali na ang lockdown sa paglaban sa illegal drugs sa lambang barangay. Inisubot ang dapat na pakusugon pa pati na ang pagbantay kan mga magurang dahil dapat matakot magsumbong tulos sa ilang opisina kung may arong kayong pangyayari sa laungkan sa ilang harong asin komunidad. Para sa BBS News, Buyit Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado.
Iba pang barata, PCG Bicol, madaraning kadagdagan na floating asset para man sa eleksyon asin seguridad kan mga botante. Daryl Banya sa detalye. Siglalauman ka na Philippine Coast Guard District Bicol ang pag-abot ng kadagdagan ng floating assets. Digdi sa riyon sa masunod na semana, tangarig na tabangan ang Commission on Elections sa pagatod kan mga election para paraphernalia. Sigon ki Commodore Ivan Roldan, ang commander ka na Philippine Coast Guard, siglalauman hindan pag-abot kan BRP Inganyo. Igdi sa Bicol sa masunod na semana, na yon maserbing mayor na tabang sa transportasyon kan mga importanteng kagamitan na kinakaipuan sa mga voting centers asin iba pang mga lokasyon kan pirilian digdi sa riyon. Para sa pagatod kan mga election-related material, sinabi ni Roldan na preparado na ang Philippine Coast Guard Bicol, tangarig asiguraron ang seguridad kan mga mauruling butante, partikular na ang mga maagi sa mga pantalan. Tinawan doon ka ini na preparado na ang nasa 800 na mga personahe. Kaibahan digdi ang 49 K9 units, tangarig magtaunin proteksyon, asin mag-monitor sa mga pier, asin tangarig daang masiguro man ang kaligtasan kan mga pasayro, asin mga lululadan pandagat. Ang lakdang na ini, parte kan mas pinakusog na preparasyon kan Philippine Coast Guard Bicol, tangarig masimbagan ang mga angat kan na seguridad sa panahon kan eleksyon, asin sa mga maabot na semana. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata, pagdakul kan aksidente sa Naga, nanotaran kan pulis sa panahon kan payday. Boss Oka Isminda sa detalye. Ibinasol ka Naga City PNP ang sunod-sunod na aksidente sa panahon kan sweldo o payday. Inisubot na sa paglangkaw ka na kaso na kung saan ang kadaklan digdi mga gikan pa sa pagtaraid kan banwaan na pagtaraid na lugar kan sila ni Naga na mapasiring sa Naga City ning Hulitayaon digdi ang sentro kan komersyo alagad paglaw ka ini sa bisinidad kan Naga City nakakasabat nin aksidente na kung saan ang kadaklan subot na i-record kan nakaaging datos ini ang kadaklan ang panahon kan payday na kung saan kadakol ang pilang kan mga na-aksidente. So, once that the months is now nagkaroon tayo ng payday, di sakop kasi itong payday, di ang tao pupunta ng Naga for economic activities. So, it appears na may volume of vehicular volume ng traffic dito sa Naga, but it connotes na talagang mga nagkakaroon ng hindi naman kung mapapansin sa record, more on damage. Parte yan ka naging pahayag ni Deputy City Director Darius Sula na kung saan na halangkaw subot na mga kaso ka na aksidente tuyong panahon ng sweldo o payday. Dagdag na bareta sa lado lokal Cresmenda. Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, atakod kan operasyon kan dialysis center dyan sa Banuan kan Sipukot, Camarines Sur na pinagpatindog ni Congressman Elry Villafuerte asin Gobernador Luigi Villafuerte. Sangunyan, iguanan nin 40 mga pasyente ang nakapagpalista na iyo an inot na idadialysis sa maabot na aldaw kan Lunes o sa masunod na semana. Ang gustong magabil nin libreng dialysis sa dialysis center sa Sipukot kinakaipuan sana na magduman sa lugar para man mailista asin maibugtak sa schedule. Uli taigwanan nin mga nainot na nakapagpalista. Ang dialysis center igwanin 10 beds capacity asin anda operasyon gigibon MWF alagad pag nagkaigwana kan pinagapod na full operation dili na o araal daw na an schedule kanda gigibon na dialysis sa mga pasyente dyan sa Banuan kan Sipukot, Camarines Sur. Uya si Konsyal Attorney Tito Biras kan Sipukot, Camarines Sur.
Tabi, ang kaipuhan lang gibuhon kay NG, igwa man kita duman, nagmamanage kayan, mapalista lang, tapigi isked kaya yan, ten nagkakapira na. Ang prior pa kang opening, siguro baka mga more than 40 na ang patient na nakalista. Pero ang kagayunan kanita, igwa ining 10 beds na 10. Sangunyan, ang magiging operation, garo MWF lang. Pero pag full blast ang operation ka ini, dire-diretso na ini, tapos kaya kaning duwa or more na shippings. Kaya dako lang ma-accommodate, ang kaipuhan lang makapalista duman, tapos kung pigahapot kung may bayad o libre, ini kaya covered ini kang ang kagayunan ka ini is accredited by the PhilHealth. So halos mayong pigbabayaran, tanako cover siya kang PhilHealth ngunyan. Halos gabos naman baga, miyembro kang PhilHealth, kaya nalilibre. Ito nga ni mga nakaulay mi, mayo sinda no cost on their part. Partiyan kan mga pahayag ni Konsyala Attorney Tito Biras kan Sipukot Camarines Sur. Yan tabi kakamping June ang mga bareta gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi Mo Network News, Jonel Cuba, Basta Bareta, Sigurado. BBS, Basta Bareta, Sigurado. Kakampi Network News. Thank you, BBS. Junel, sa mga bareta na sa idong pighatod. Mientras tanto, oras ko niya matugang, alas 6:29 ng pag-aga. Balikan niya ito ang DWEB-FM sa ng mga bareta. Nasa linya grare si Benny Dicena. Benny! Mayo na. Benny? Okay. Sa partido, may bareta hali duman ki Dads Prado kan KM Kakampi Partido. Dads. Naputol naman. Sa partido, mayong kuryente dyan sa kuyan. Mayong kuryente sa Goa. Goa and San Jose. Yan. Diyan sa partido area. Mayong kuryente dyan sa Goa and San Jose. Pula alas 6 ng pag-aaga. And sa Rinconada, dyan po sa may parte kan Dabwa, mayong kuryente punmang kasabagong alas 6 nin pag-aaga. Oras ko niyan, alas 6:31 na po ng pag-aaga. Mabalik kami para sa mga ultimong bareta sa Kakampi Network News. At yan, Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Na libre makapagboto, na mayong takot asinman kaulangan. Sa pagi ka nasabit ng kasunduan, gabos man ng mga kandidato, pati mga supporters, ang pigilauman na masunod digdi. Mientras tanto, si Police Regional Director Brigadier General Andre Dizon, nagpalig man kan sa iyong suporta, asin na tinawan doon na ang Philippine National Police may dedikasyon na masiguro ang integridad kan padagadang na eleksyon. Kabali sa naging parte ka nasambit ng solidarity fact signing ang mga ahensyas kan gobyerno, aron kan Department of the Interior Local Government, Civil Service Commission, Department of Education, Philippine Information Agency, Department of Science and Technology, Department of Information and Communications Technology, Land Transportation Office, National Intelligence Coordinating Agency, National Bureau of Investigation, Regional Office 5, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Naval Forces Southern Luzon, pati naman Tactical Operations Group 5, asin iba pang mga pribadong grupo. Sa iba pang detalles ka mga barata niya tungkol dyan sa lado lokal, takali ba siguro ang pangay po ka mga estudyante sa probinsya kanda Camarines Sur, si Governor Luigi Villafuerte, nagtaon din mga bagong laptops sa apat na high school sa probinsya ng Camarines Sur na may kasabay na mga Starlink unit para man sa mas marikas na interconnection o internet connection. Matandaan,
Panagos ang pagkataon ng suporta, apor sa scholarship, pati sa pangay po mga estudyante, para man sa saydang access, asin na marikas na pagganod sa saydang pag-adal. Mientras tanto, sa iba pa mga baretang probadong serbisyo, sa Banuan, Cabilaor, Camarines Sur, nagratsada ang Ka-Fuerte Healthcare on the Go program kung saan nagatulba ng serbisyo medikal sa mga residentes Camarines, Cabilaor, Camarines Sur, kabali sa serbisyong pigtao ang libreng eye check-up asin pagbariwas ni mga bagong salming sa mga residentes, partikularmente dyan sa barangay Alimbuyog. Labi-labi man ang pasalamat ka mga benepisyaryo, orog na kan mga may edad na o mga gurang, ninulit arakulan tabang sa inda, ang mga bagong salming tagani maglinaw ang sa indang paghiling. Ang programa kan mga Ka-Fuerte, maparagustako sa mga barangay, asin inaalok ang publiko na abangan ang mga pigtala na schedule sa saindang lugar para sa mga serbisyong libre. May 38,600 na sakos din bagas ang pigtagaman man ka National Food Authority sa enterong Kabikulan kasunod kan implementasyon kan Food Security Emergency sa Pilipinas kan Department of Agriculture. Sabi mismo kan Department of Agriculture Bicol, sabay kan tagapagtaram kaning si Lobelia Guarin. Kabali sa mga probinsya, natawan edukasyon ng bagas ang Camarines Sur na may 25,000 bags. Camarines Norte, 10,000. Sorsogon, 2,800. Masbati, 800 bags. Sabi kan opisyal, ang kada sako ang alokasyon ng bagas, iguang gabat na 50 kilos na milled rice and FA rice. Dagdag pa kan DA, ang nasabit ng bagas, ibabakal sa mga lokal na gobyerno, maging sa mga Government-Owned and Controlled Corporations o GOCC. Ini nagkakantidad 38 pesos ang kada kilo. Ang lakdang ni parti mangkinaray kan kamautan na maging bastante ang supply kang bagas sa interong Kabikulan. Palita na sa ruas kang Pilipinas ngunyan. Nag-ani nin magkahalong reaksyon ang naging pahayag ni US President Donald Trump na preparado nindang i-take over ang Gaza. Sabi ni United Nations Security General's spokesperson Stephanie Dujarric ng pahayag na inikan na Presidente ng Amerika mas ladong nagpapalala sa problema. Importante subot na magsunod na sana sa pigtalaan kang international law, iwasan ang anuman na ethnic cleansing. Nagpatali pa man ang United Nations Human Rights Office ng pursa na pagbabalyo o pagpapalahali sa mga tao gikan sa occupied territory sarong pagbalga sa international law. Magkakarig sa naman itulod ang ceasefire para dagos ng mapundo ang karibukan duman. Ito naman ang kinontra kan Palestinians, Egypt, Jordan, pati Saudi Arabia. Matandaan ipinagpipiritan ni Trump na kadakol ang nag-uyon sa iyang proposal. Ginibo ni Trump ang pahayag matapos man ang tinipon. Asin bisitahon siya ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Mga tugang, iyan na po mga balita sa lunaan tabianan sa Kakampi Network News. Ngunyan pong aldaw na Huwebes, asais na kampunan na Pebrero taon 2025. Oy, congratulations pala sa mga miyembros kan PNP promoted sa Kamsur in Naga City. Kadako ng mga pulis kundan ang na-promote sa Camarines Sur asinman sa Ciudad Ganaga. Sa Camarines Sur, mga kaugma caps, mga na-promote na itaas ang sila mga rango. Congratulations. Sa pag-arang ka mga nakatulong niya sa pagkatulog ka mga bareta, asinaan tabiaran kita sa DWEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area, sa 99.3 sa KM Kakampi Partido, pati naman po sa BBS-FM 91.9 sa Naga City. Sa pag-arang ka bilog na puwersa kang Kakampi Network News, giraray, ali po din sa studio kang Kakampi Kamsur Online sa Naga City, naghahatod sa inyo kang mga baretang on-air online, kaya manang ko si Ken Palma sa Lado Technical. Ako po si Jun Bernas, mabalos na markasunod pagantabay. Sagkod sa masunod niya itong pagatod ng amay na mga bareta. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. Kakampi. BBS